po sa inyong lahat. Good afternoon po, Bicol. Maraming salamat sa inyong lahat. At kayo nakarating dito sa aming counting rally para ipakilala po at magpakilala ang aming mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan, na darating sa Mayo. Alam niyo po, kapag ako'y sumasama po sa kanilang mga lakad, ay sinasabi, kampanya mo naman kami. Alam niyo po, napakadali para sa akin upang iharap sa inyo ang ating mga kandidato para sa Senado. Bakit po? Dahil po, tingnan naman ninyo ang naka-line up ng alyansa para sa Senado. Kung iisa-isahin po natin, bawat isa, narinig niyo po silang magsalita. Yung sinasabi ko kanina pa, kanino ka, pinalimutan mo, ikawawa ka, dahil na sa mga politiko. Mabuti na lang, talyado natin, Congressman Miguel Rabor. But what I'm saying is, normal yun eh. Pinabayaan mo kami, tututuhin namin, common sense, di ba? So that's why I've been telling you guys kanina pa, do not look at the political color of that area because pag tinignan mo kasi dilawan na yari ka. Huwag natin tulungan yan kasi kay ganito yan, kasi kay ganito. No! All the more that you have to help to show them na Pilipino ito. What's the difference? Dito lang sa Filipinos ko, di ba? That's what it is. Kaya nga, nung I was DSW Secretary, VP Lenny went to my office, nabash ako, but I said, in-explain ko Pangulo and President said, you did the right thing. Tama, tulungan mo yung mga tao. Pangalawa, nakapasawa na po yung korupsyon. Lahat naman ho yan korupsyon. Ng kalsada na yan. Expect na po, if we win, I win, and these guys will win, with me, expect next year, maraming tayong investigation. Yes, ang DPWH po ay expect na lagi po napunod sa Congress. Maraming salamat. Diretso lang sa second question mo, sa iba. And don't take this literally. Rhetorically speaking, dapat may mga gumulong ng ulo. Kasi alam mo itong highway na dinaanan mo, nung nagkakampanya ako noong 2016, yan din ang reklamo. Matatapos yung repair ng isang segment, i-repair na naman yung kabilang segment. At habang nire-repair itong dating repair, dadaanan yung kabila, paikot-ikot yan, walang nakukulong. So, pati sa kabagan sa Tamaria Bridge, di ba? Maliwanag naman na talaga may pagkukulang. Sa bagay na mayroong mga tao na mga responsable, mga accountable, na makulong naman for a change. Kasi ang mga nakukulong yung nanakaw ng mangga, ng kapitbahay. Pero yung bilyon-bilyon yung binubulsa dahil sa mga maling implementasyon ng proyekto, nakatawa Diba? Nakatawa pa po ang bangko. Bigyan na magkukupra ng kanilang mga komisyon, ng kanilang iitan. So, I think sa bawal na may mga ulo na gumulong. And again, talagang pasahis, hindi po literal yun Celebrating International Women's Day. So ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan at ano po ang inyong konkretong programs para po sa aming mga kababayan? Thank you po. Sa akin, definitely sa akin, napakahalaga ng role ng mga kababayan. Baka ako pinakakaalam, the founder of the Women's Rights Movement is my mother, Dr. Hermina Celsoso. And then she is also the President Emerita of the Kababayan Rizalisa. We were brought up that way, so I always respect women. Yung ano yung kailangan namin for the government declaration of Women's Day. Sigurado kami kung makakaasa kayo na kami ay makakatulong. Thank you. Hello, good morning.
I will be answering the Yes, question. ma'am. Siyempre, as a woman myself, talagang happy Women's Day to all my fellow women, and even when I was a congresswoman, kasi bilang isang ina, naiintindihan ko lahat ng rules na dapat gampanan ng isang babae. Siyempre, you have to take care of your children, your husband, you have to make sure na maayos ang pagtakbo ng tahanan mo, at hindi ka naghahanap buhay pa, and others do pa something for the community. So, ang daming roles na dapat gampanan ng mga babae. At minsan nga, inuna nila lahat ng tao, nakakalimutan nila ang sarili nila. So, in Las Piñas po, I had a nanay care in all of my barangays to take care of our mothers and our grandmothers and teach them additional livelihood skills para makapaghanap buhay sila kahit nasa bahay sila, pagdagdag kita, and gave them a platform kung saan nila na-showcase yung mga negosyo nila. And syempre, nagbibigay din tayo ng financial assistance and scholarships para sa kanila at para sa kanilang mga anak. So yung mga programa na katulad nun, na talagang nakakatulong sa mga kababaihan at sa hanap buhay nila, doon talaga ako nag-focus. And even in Congress, I advocated for a lot of bills that gave maternity benefits to women and equal pay and equal workplace rights para din sa mga kababaihan natin na nagtatrabaho.